Masayang araw, mga ka-PL. Hindi ba kayo nagtataka? Bakit hanggang sa ngayon, hindi pa na-isi-serve ang suspension order laban kay Mayor Baste Duterte? Di ba? Isang linggo na halos ang nakalipas mula ng pinasabog ito ni Attorney Harry Roque. Ngayon, mga kababayan, ayon po ito sa ating informante. Ayan, ayaw ko na pong gamitin yung berdeng palaka. Informante na lamang po, kakachat niya lang po sa akin ngayon. Ayan o. Ayan o. Sana yun? Ay, sandali lang ha. Ayan o, napakahaba o. Ayan o. O. Ikikwento ko sa inyo mga kababayan ang buong nangyari o ayon po ito ha sa ating informante. Okay? Pero bago ho tayo magsimula, makikisuyo sa mga ka-DDS, mga ka-PL, mga kababayan na hindi pa po nakasubscribe. Baka naman. At click na rin po ang notification bell para updated sa lahat ng upload at huwag niyo pong kalimutan pa-like na rin po ang video. Maraming salamat. Makikisuyo lang. Pasensya na dahil hanggang ngayon paos pa rin si PL, mga kababayan. Dahil ito, kaiinom ng malamig na tubig mula po sa napakainit na panahon. Okay, ito na. Hindi ko nababasahin to. Kasi nabasa ko naman po lahat yan. Oo, hindi ko nababasahin yan. Total, nabasa ko na rin, nabasa ko na rin siya, naintindihan ko naman, ikikwento ko na lang ho sa inyo. Kung bakit hindi natuloy ang pagsisilbi ng suspension order kay Mayor Baste Duterte. Ito, nag-chat na naman. Mamaya natin basahin yan. Dito muna tayo. May bago na naman siyang ibibigay sa akin ng mga informasyon. Napakarami na. Hindi ko na nga binabasa yung iba. Ito na. Di umano mga kababayan. Si Muning. Muning na ang tawag natin ngayon ha. Hindi na yung dati, yung pinauso ni Maharlika. Hindi na. Ibahin na po natin kasi matunog na po sa kanila yung pangalan na yon. Pag Muning, hindi po nagkukulay dilaw yung aking video. Ayan. Si Muning, di umano mga kababayan, kinausap siya ng isa sa mga political advisor niya. O di kaya, yung mga nakapaligid sa kanya, mga kababayan, hindi natin alam. Baka si Enrile, di ba? Hindi natin alam. Baka si Bersamin. Baka. Alin dyan sa dalawa. Di umano, kinausap siya na huwag mo nang isisilbihan. Lalo na malapit ka na magsona. Kasi pag isinilbi mo yan at masuspinde si Mayor Baste, pagkatapos ng sona mo, magiging magulo ang administrasyon mo. Baka yan pa ang ikapapahamak mo. Ayon daw yan sa kanyang mga kaibigan na nakapaligid dito kay Muning, mga kababayan. So ayun, yung 2 batalyon na pinadala ho dito sa Davao City, mga kababayan, para di umano yun talaga sa pagpapababa o pagsilbi ng suspension order kay Mayor Baste. Dahil nga, nasulsulan si Muning nung dalawang yan, baka alin dyan sa dalawa, hindi natin sigurado, naudlot. Ayan, alam na ho yan ang buong taga Davao na isususpinde si
Mayor Baste, maging ang kanyang vice. Alam na ho nilang lahat yan. Hindi na ho naitago yan. Ngayon, eto na. Imbis na pabalikin kung saan man galing yung 2 batalyon na yan, total, nariyan na rin lang, nasa Davao na rin lang, para nga naman hindi sila mapahiya. Mapapahiya kasi sila eh. Nasaan na yung 2 batalyon na mga SAP. Hahanapin ngayon ng tao yan. Ano magiging trabaho niyan? Ang pinagdiskitahan ho nila, mga kababayan, etong inosenteng pastor na si Pastor Apollo Kibuloy. Hanggang sa humantong pa nga sa mayroon na nagkasakitan ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na hanggang ngayon natotrauma pa ang mga kabataan na yung mga maliliit pa talaga na trauma dahil sa ginawa nila. Maraming mga nasirang mga kagamitan, maraming iniwang danyos yung ginawang pagsalakay nila, mga kababayan, para lang hindi sila mapahiya at para palabasin na yung 2 batalyon na yun na ipinadala dito sa Davao, at masabi na, para pala yun kay pastor, hindi pala yun para kay Baste. No. Ang totoong istorya di umano nito, mga kababayan, ay para kay Baste di umano, yung 2 batalyon na yun. Kaso nga, nabuyo nung 2, wag muna ngayon. Relax ka muna dyan. Nyor naman. Muning. Ayan. Kahit pa hindi mo isilbi o kalimutan mo na yung suspension order laban kay Mayor Baste, ganun pa rin naman ang kahihinatnan. Pinigilan mo para nga naman wag mapadali ang pagbalik ninyo sa Hawaii. Ganun pa rin naman. Kikilos pa rin ang taong bayan. Hindi natin alam kung ano ang maaaring gawin itong, MAD. Diba? Nag-aantay lang ito ng tamang timing. Hindi ako itong MAD sinasabi ko. Nag-aantay lang ito ng tamang timing. Hudyat na rin kung sino man ang maaaring magbigay ng hudyat sa grupong ito. Hindi lang ito, napakarami pa na grupong handang sumama para balikan ng Hawaii. Ayun, sa madaling salita, mga kababayan, kaya naudlot ang suspension order para kay Mayor Baste Duterte at sa kanyang vice-alkalde. Natakot. Natakot si Muning. O nga, no? Hindi ko muna ito isisilbi. Noong mga araw na yun, na nagdesisyon ako, bangag lang ako na. O nahimasmasan. Pinatulog siguro muna nung 2 niyang nabanggit natin kanina. Di natin alam kung alin dyan sa 2. Pinatulog muna siguro. Tulog ka nga muna. Magpahinga ka, nang mahimasmasang ka, makapag-isip ka ng maayos. O ayun, pumayag sa di umano'y kagustuhan nitong mga kumausap sa kanya na, Muning, relax ka lang. Huwag mo munang isisilbi. Silbi nyo na. Huwag nyo nang kausapin yan. Hati. Alam nyo ba? Hati ang opinyon ng mga taga Davao. Yung mga hindi alam kung paano ang laro, siyempre sasabihin, wag naman. Ayaw namin pumayag. Sino ba namang taga Davao ang pumapayag dyan? Pero, etong mga maisog, tunay na maisog, ang sinasabi, isilbi nyo na. Bakit? Magkakaalaman tayo. Yan lang.
ang hamon ng mga tunay na maisog na mga taga Davao. Pero yung mga kababayan namin dito na ordinaryong na mga naghahanap buhay, ang hiling nagmamakawa pa, huwag. Pero kaming mga maiisog, isilbi nyo na para malaman nyo kung paano kumilos ang mga taga Davao. Diba? Huwag na kayong magpatumpik-tumpik. Kung nahiya kayo dahil hindi na isilbi ang suspension order laban kay Mayor Baste, ibalik nyo, lusubin nyo na, isilbi nyo na, para malaman natin yan kung ano ang magiging kahihinatnan. Muning, hinahamon ka ng mga taga Davao na mga maiisog. Okay, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.